Dumako ho tayo ngayon mga kababayan, asan ba yun? Saglit lang ha. Abogado ni Gretchen Barreto, si Greta, tapos pinasunog ang ebidensya. Atong ang. Puro atong ang na pala to. May isa na lang pong natitira mga bossing. At ito pong isang natitira na ito mga kababayan, ako po ikaiiyak ng mga DDS ito. O yan, i-post ko muna. Ano? O yan. 'Di ba? Masakit po yan mga bossing. O, masakit po yan sa mga DDS, mga kababayan. Sandali lang ha. Oh, may susulat lang ako. Oh, ayan. Game. Nakikita niyo ho ba yan mga kababayan? Yung balita po. Oh, ICC. Diyos ko po. Pakitalian po si Bato. Baka manginig na naman po. Sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, hindi po si Kibuloy ha. Hindi ko tinuturing na Diyos si Kibuloy. Yung mga DDS lang po. Sa araw-araw pong ginawa ng Diyos mga kababayan, pag napag-uusapan po ang ICC, nangangatog ang itlog ni Bato de la Rosa. No? ICC, tinanggihan ang hiling ni Duterte na i-disqualify 2 pre-trial judges. Nung una pa ho yan eh. No? Ang trip ni Koopman, ipa-disqualify nga, ipaalis yung 2 judges po ng ICC, mga kababayan. Ayan, ang epekto, wala. Kasi naman no, akala yata nitong mga ito, Pilipinas, yung ICC, akala ho ng mga ito, mga kababayan, mahilig sa drama ang ICC. No? Kapag madaming tao doon sa labas ng ICC, nako, papayagan ng umuwi ang dating Pangulo. Wala hong ganun. Kahit ho, magtayo kayo ng tent dyan, ay ginawa niya na pala, di ba? Kahit na mag 24 oras pa kayo dyan, kung wala lang kayo nabubulahaw, hindi pa din kayo papansinin ng ICC. Malabo pa din palabasin ito. No? Biruin mo, imbis na humekta sila dun sa solusyon ng kanilang problema, ay ang inuuna pa po, pagpapatanggal pa po, pagpapadisqualify pa nung mga judges. No? Hindi uuso ang politika sa ICC. At hindi po style Pilipinas ang ICC. Rektahan lang kayo dyan. Latag mo ebidensya mo. Latag mo itong depensa mo. Ganun lang. Hindi, ICC, tumawag si Donald Trump. No? Ay, si Donald Trump, sabi palayasin na daw, pauwiin na daw si Duterte. Walang ganun sa ICC. Ano? Yung mga DDS, kung ano-ano ho ang mga iniisip, mga kababayan. Kaya si Greco Bellica, sumulat kay Donald Trump, nakikiusap na palayain. Ano magagawa ni Donald Trump diyan? Busy si Donald Trump. Magpataw ng taripa sa China. Busy si Donald Trump doon sa Iran. Di ho ba mga kababayan? Sulat naman daw po kay Netanyahu. Mas busy yun. Di ba? Mas busy ho yun sa Iran. Sulat si Greco Bellica doon kay Vladimir Putin. Busy din yun. Busy kay Zelensky yun. Di ho ba? Tsaka hindi papansinin yung mga ganyan. Sabi nga ho natin, mga kababayan, walang call a friend. Hindi papansinin yung mga pa-call a friend ho nila, mga bossing. Wala din pong audience impact. Hindi din po papansinin, mga kababayan, yung pasigaw-sigaw nila doon sa labas ng ICC. No? Wala ding artihan na ganito. Disqualify natin yung 2 pre-trial judges kasi bias siyang mga yan. Natanggihan. Hindi nangyari. Malamang po ang susunod nito, mga kababayan, yun pong paghiling nila nung interim release ho. Malamang sa alamang ho, baka susunod na linggo, wala na din ho yun. No? Mag-iiyakan na, ay, napaasa kami. Sabi kasi uuwi na si Tatay Digong. Tapos, hindi naman pala. Sabi ni Rodrigo Duterte, nang bata pa siya. Pag sinabi yung bank account, takot siya. Ay,
nakita naman natin yung gigil niya kay dating Senador Trillanes po, mga kababayan, di ba? Gigil na gigil ng gagalaite. Gustong manakit, gustong mambato ng mic. Basahin nga natin to. ICC. Parang ganun ho si dating Pangulong Duterte nung tinatanong yung pangalan, What is your name? Rodrigo Roa Duterte. Haba. Kala mo napadaan ka doon sa doon sa party, doon sa kanto. Naku, may party yung mga bata. Meron. Ano gagawin? Pahabaan ng pangalan. Babatiin mo yung birthday celebrator. Sabi mo, happy birthday. Parang ganun eh. Di ba? Natawa si Addictus Rex, kakapasok lang. Shoutout sa iyo, boss. ICC, tinanggihan hiling ni Duterte na disqualify ang dalawang pre-trial judges. Tinanggihan ng International Criminal Court ang kahilingan ng dating Pangulong Duterte na i-disqualify ang dalawang pre-trial. Akala niya huyata hanggang ngayon presidente siya. No? Na masusunod pa din na iniimbestigahan nyo ako na ICC sige, kakalas kami sa inyo. Di ba? Tsaka yung sa interim release, mga kababayan, parang hanggang ngayon naman wala pang gustong mag-host sa kanila na bansa po. Sabi nga sino ba ang may gustong bansa na maglagay ng sakit ng ulo sa kanilang bansa? Isang tabi na lang natin si Duterte, ang dating Pangulo. Ang pokusan na lang natin, yung mga malaabnor. Hindi ko na itinuloy. No? Yung mga masasakit sa ulo na mga panatiko nitong mga ito. Yung mga DDS. Di ba? Kung gusto mo na umingay, magkaroon ng rally araw-araw ang iyong bansa, tanggapin mo si Duterte. Pihado, tiyak ako, lahat ng lugar ninyo papalitan ang pangalan. Magkakaroon ng Duterte Park yung lugar ninyo. Magkakaroon ng Duterte Street yung lugar ninyo. Lahat, no? Ipapangalan na kay Duterte niyan. Masasakop kayo ng mga Dutertes. Di ba? Pero wala hong tumatanggap, mga bossing, hanggang ngayon. Paano papayagan din yung interim release kung wala naman tumatanggap po? Australia, tinanggihan. Tapos ano yung isa? Yung Letrambe, tinanggihan din nun. Ngayon naman ito, tinanggihan din na ipa-disqualify yung kahilingan nila na ipatanggal yung dalawang pre-trial judges. Sa isang desisyon na may petsang Hulyo 3, nakalahad na no actual nor reasonable apprehension of bias arises daw ho. Sa mga judge na sina Rain Adelaide Sophie Alapine Ganzu at Maria del Socorro Flores Liera, yan yung mga gusto nilang ipatanggal no? The plenary of judges consider that the judge act all the time at all times in accordance with the judicial duties assigned to them under the Rome Statute. Di ba? Umaakto naman doon sa kung ano yung kanilang trabaho. Wala namang linalabis, wala namang kinukulang. Hindi naman nagiging bias sa inyo. Maliho talaga ang nila estilo nila Minsan naiisip ko na yung sinasabi ninyo. Naku, si Koopman, ang gusto lang yata talaga niyan yung 150 million pesos per month. No? Hindi nirerekta, mga kababayan, yung mismong problema nila. Hindi nirerekta yung mga sagot. Kung ano-ano ang mga inuuna. Dapat niya ang nire-request nitong mga ito baka pwede po, speedy trial, imbis na every 6 months, every month na lang po mag-hearing. Para kung sakali naman po na yung aming kliyente mahatulan ng hindi guilty, at least may enjoy pa niya, may natitira pa siyang buhay.
para i-enjoy yung kanyang yung kanyang pagiging hindi guilty. Eh wala. Siguro gusto matagal. Biruin niyo, sabi nga natin kung 10 taon, mga kababayan, yung paglilitis sa dating Pangulong Duterte, 20 billion po ang uubusin nila diyan, mga bossing. Di ba?